Magandang hapon po at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyari pong lumapit sa aming reception table katabi ng entrance pagkatapos ng pananambahan. Ikalulugod naming sagutin ang inyong katanungan. So ngayon hapon po, kukontinue ni Pastor Pedro ang 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 11. Dito po siguro ilan po sa atin ang nakarinig yung term na jars of clay. No? So ano po kaya 'yon? Ano po ang significance nun? No. Who is that? Ano yung laman nun? As usual po, ang mga songs, ang worship songs po natin is to help us meditate on yung mga tema at idea na nilalaman ng ating Bible text for today. Ang una pong kanta, Creation Sings, no? Sabi po sa unang linya ng kanta, Creation sings the Father's song. Yung kagandahan po, no, ng nature. And yet, kinoconsider pa rin ng Diyos na tayong mga tao pa rin ang pinakal ng kanyang creation. Bakit? Bakit kaya? Pangalawa po, God leads us along. No, tayo po bilang mga Kristiyano, no, sometimes in the valley, sabi po ng kanta, in the darkest of night, God leads His dear children along. Kahit pag tayo po ay na-persecute or hated para sa ngalan ni Kristo, God still leads us, His children, along. And third song po, My Ransom. No, bila po din mga mananampalataya, we will face trials, we will face persecution. Paano po kaya natin ito ma-persevere? Lahat po dahil lang kay Kristo, our ransom. Lahat ng confidence po natin bilang Kristiyano, lahat po ng security natin is only because of Christ, our ransom. So, let's meditate po on these themes. Tayo po ay tumayo sa lahat po ng may kaya, and let us sing, Creation Sings the Father's Song. Creation sings. Creation sings the Father's song. He calls the sun to wake the dawn and run the course of day till evening falls in crimson rays. His fingerprints in flakes of snow, His breath upon this spinning globe. He charts the eagle's flight, commands the newborn baby's cry. Hallelujah, let all creation stand and sing. Hallelujah, fill the earth with songs of worship, tell the wonders of creation's King. Creation gazed upon His face, the ageless one in time's embrace, unveiled the Father's plan of reconciling God and man. A second
and Adam walked the earth, whose blameless life would break the curse, whose death would set us free to live with him eternally. Hallelujah. Let all creation stand and sing. Hallelujah. Fill the earth with songs of worship. Tell the wonders of creation's King. Creation longs for his return, when Christ shall reign upon the earth. The bitter wars that rage are birth pains of a coming age. When he renews the land and sky, all heaven will sing and earth reply with one resplendent theme, the glory of our God and King. Hallelujah. Let all creation stand and sing. Hallelujah. Fill the earth with songs of worship. Tell the wonders of creation's King. Hallelujah. Let all creation stand and sing. Hallelujah. Fill the earth with songs of worship. Tell the wonders of creation's King. Fill the earth with songs of worship. Tell the wonders of creation's King. Let's sing. In shady green pastures, so rich and so sweet, God leads his dear children along. Where the waters cool flow bids the weary ones feet, God leads his dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads his dear children along. Sometimes in the valley, in darkest of night, God leads his dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in
season and all the day long. Those sorrows. Those sorrows may fall us and Satan oppose, God leads his dear children along. Through grace we can conquer, defeat all our foes. God leads his dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sing the last verse. Away from the mire and away from the clay, God leads his dear children along. Away up in glory, eternity's day, God leads his dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. In the night season and all the day long. Let's sing. What fear? What fear can overtake my vision? What doubt can overcome my faith? What strife can silence all my singing? Lord, your wounds have paid my ransom. And what unspeakable mercy has emptied heaven's reserve, and what Redeemer so worthy covered sin with such love, and what unsearchable riches far beyond human words. Lord, your wounds have paid my ransom. What thief can steal my heart's possessions? What power can overwhelm my soul? What shame can silence my confession? Lord, your wounds have paid my ransom. And what unspeakable mercy has emptied heaven's reserve, and what Redeemer so worthy covered sin with such love, and what
beyond human words. Lord, your wounds have paid my ransom. What light can sever what is certain? What storm can wash away my hope? What threat of death can take my freedom? Lord, your wounds have paid my ransom. What unspeakable mercy. And what unspeakable mercy is emptied heaven's reserve, and what Redeemer so worthy covered sin with such love, and what unsearchable riches far beyond human words. Lord, your wounds have paid my ransom. Lord, your wounds have paid my ransom. Amen. Manatili pong nakatayo para sa scripture reading. Mga awit, Kabanata 8, talata 1 hanggang 9. O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ng iyong pangalan. Sa itaas ng mga langit ay inaawit ang iyong kaluwalhatian. Mula sa bibig ng mga sanggol at mga musmos, ikaw ay nagtatag ng tanggulan dahil sa mga kalaban mo, upang patahimikin ang kaaway at ang maghihiganti sa iyo. Kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, at ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain. Gayunmay, ginawa mo siyang mababa lamang ng kaunti kaysa Diyos, at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Binigyan mo siya ng kapamahalaan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay inilagay mo ang lahat ng mga bagay, lahat ng tupa at baka, gayon din ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, anumang nagdaraan sa mga daan ng dagat. O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ang iyong pangalan. Mga awit, Kabanata 8, talata 1 hanggang 9. Maaari na pong maupo ang lahat. Tayo po'y manalangin. O Diyos Ama, papasalamat po kami sa Ama sa langit. Binibigay po namin sa inyo ang kaluwalhatiang na nararapat po sa inyo, sa inyong pangalan. Pinupuri po namin kayo, Panginoon Diyos, sa inyong kabanalan. Nagpapasalamat po kami sa inyong gawain dito sa iglesia, sa aming mga buhay, Panginoon Diyos, at alam po namin kayo po ang nag-aalaga, ang Diyos na nag-aalaga. Madalas nga namin napapabayaan na ang aming sarili at aming relationship po sa inyo. Sana matutunan po namin na sa pag-aaral po namin today, yung aming how valuable you are to us. Gusto nga namin po kayong koronohan. We want to put a crown of glory upon you. Kaya nga po, lumalapit na lang po kami sa inyo. Hindi dahil sa kami ay karapat-dapat o kami ay righteous, ngunit dahil ikaw ay maaasahan. Lumalapit nga po kami sa inyo at umaamin na aming mga kasalanan.
Mahihina po kami. Lahat po kami mahihina. Lahat po kami nakagawa ng mali sa inyong paningin. Lahat po kami nagkasala. At inaamin po namin ngayon na kahit na nilikha mo kami upang bigyan namin kayo ng kaluwalhatian sa aming mga buhay, ay nagkakasala pa rin po kami. Binigyan mo sa amin ng bawat mabuting bagay. Hindi pa namin na ibibigay ng nararapat sa inyo, Panginoon Diyos. Ngunit dahil sa pagdanak ng dugo ng inyong anak na si Jesus, maaari po kami lumapit. Hindi dahil kami ay magaling o tapat, but because of the righteousness of your Son, Jesus. Aming pinagtatapat na iniligay namin ang mga ibang hangarin po namin, yung mga ibang gawain po namin, yung mga things of this world, Lord, mga nais namin, ay nauuna po sa inyo. Aming kasiyahan, kaaliwan, yung kayamanan, inuuna po namin sa inyo. Humihingi po kami ng patawad. Aming pinagtatapat po sa inyo ang aming kahinaan. Hindi po namin minsan naririnig inyong tinig, yung inyong tawag. And so, Father, help us, your vessels, to bring you the glory. Dinadalangin po namin ang mga simbahan dito sa Metro Manila. Natutuwa po kami at nakasama po namin ng isang simbahan na High Rock. We pray for their church, Father. Sana ipagpatuloy niyo ang magandang gawain na isinimulan po niyo sa kanila. Sa pagpapatuloy ng pagdadala ng mga speakers and conference speakers dito sa Pilipinas. Maraming na benepisyo po doon. Kasama na po kaming mga elders at mga preachers po ninyo. We pray, Lord God, that you use not only High Rock, but also the other churches and the pulpits. Protektahan nyo nga po, gaya ng pinoprotektahan nyo yung aming pulpito. Sana salita lang ng Diyos ang lumabas po sa aming mga bibig. We pray for our church, itong aming simbahan. Alam po namin, iba sa amin po, Panginoon Diyos ay may sakit. Patuloy kami nagdadasal para kay Tynes. Sa kanyang procedure, sana maayos ang lahat. We pray for a favorable outcome. Kay Sister Ces, nasa hospital din, sana hindi masyadong not so serious, Father God, at matuloy sana yung kanyang procedure. Si Bailey, Panginoon, sana mawala na yung fever. At alam ko po, mga hindi ko nababanggit, iba po sa amin ay we are hurting. We are lacking faith in you sometimes. Sometimes yung finances po namin, yung iba po sa amin, yung finances po namin ay nakakagambala at nagkukulang po. Lumalapit po kami sa inyo. Na aming emotions, ang aming pag-iisip, aming damdamin, Panginoon Diyos, nilalapit po namin dahil alam po namin kayo po ang solusyon ng lahat. May solusyon sa aming lahat. And so Father, we pray for this church community humbly coming before you. Again, not because we are righteous and we deserve, but you are the God who gives. You are the God who is compassionate. You are the God we can rely on. Maaasahan po namin kayo. At sa oras na ito, Panginoon Diyos, sana patuloy nyo nga po kaming kausapin. Nangusap po kayo sa scripture reading. Nangusap po kayo sa mga kanta. Sana mangusap kayo sa pagpapatuloy ng inyong sermon, Lord God. At tinataas po namin ang inyong anak. Sana siya po ang mabigyan ng papuri sa lahat ng aming gawain, Father. We pray for an encounter today. God, Holy Spirit, speak to each and everyone. At sa mga hindi pa po nakakakilala po sa inyo, may this be the day that they open their eyes, take out the veils, and turn the lights on. In Christ's name we pray. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayun, salamat. Pagpapatuloy po natin ang 2 Corinthians chapter 7 to 12. Alam mo,
Sobrang at home na ako sa inyo, kaya nakakapagloko na ako sa inyo ng ganon. Pagpasensyahan ko na yung mga tao sa YouTube at saka sa Facebook. Hindi po kayo kasama dito. Ngunit pwede po kayong, this is a intimate relationship that we have. And we invite all of you to come and join us and be part of the physical church. Yun lang po. Pagpapatuloy po natin ang 2 Corinthians chapter 4 verses 7 to 12 na last week si Brother Ian Tolentino at ang mga Ianatics ang nanguna. Ngayon naman ay hihingin ko ang inyong, I'll ask everyone to stand na sabay-sabay tayong basahin ang verses 7 to 12 ng 2 Corinthians chapter 4. Verse 7, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa or earthen vessels upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinapabayaan. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. Na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Sapagkat habang nabubuhay, kami ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa inyo. Maaari na po tayong maupo. Pagpalain po sana ang lahat sa pagbabasa ng banal na salita mula sa 2 Corinthians chapter 4, verse 7 to 12. Naisip niyo ba kung saan nagmula ang naging kaugalian ng pagdarasal kay Mary, Mama Mary, at sa mga santo? Naisip niyo ba yan? Maaring magtataka yung isang tao kung saan nagmula kaya yun? Ang pagsasagawa ng pagsamba sa mga icons, ng mga panalangin, sa mga saints. Yung Roman Catholic Church, tsaka yung Greek Orthodox Church, ay parehas nilang ginagawa po yun. Tayo po, malinaw po sa atin, wala po tayong mga figures dito, at malinaw naman tayo, bilang evangelical church, ay hindi naniniwala sa mga bagay na ito. Ngunit parang mali na rin naman ihambing po natin ang mga ito, mga ninuno natin sa simbahan, the early church, sa mga tulad ng mga Israelita. Dati, di ba, yung minsan sinasabi kagad natin, ay, meron silang rebultong ganyan, para silang mga tao sa Exodus chapter 32, the golden calf, di ba? Na kung saan nagpamartilyo po sila kay Aaron, na pinagsama-samang ginto para maging isang gintong guyang na saan ay talagang ganap ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Idolatry. Sila ay Israelita. Parang unfair naman na yun din ang sasabihin natin sa ating mga ninuno sa iglesia. Kung tinitignan po natin ang church history, makikita natin na malaki ang kontrobersyang nangyari dito. Nangyari ito sa 8th and 9th century na nangyari ay sa sobrang naging kontrobersya ay pinagbawal na rin ang pagkakaroon ng imahen o yung sculptures ni Jesus, ni Mary, ng apostles, ng other saints. Hindi kasi lahat ng mga Kristiyano at that point ay okay sa kanila yung gawain na yun. Ang controversy ito ay tinatawag na iconoclast controversy. Mamaya nyo na i-Google, mamaya na si Grok, ChatGPT, mamaya, iconoclast controversy. Ngunit maaari itong nagsimula nang mangolekta ang early church ng mga sinasabing relics. Ang mga kilalang ginagawa, kagaya ng mga remains ng isang may impluwensyang pinuno o ng mga bishop, kinukuha po nila at sinasabi po nila na may kapangyarihan ito. Ito yung nangyari sa early church. May maraming na-correct na po natin ngayon, pero ito yung nangyari sa mga ninuno natin. We have to say, these are our forefathers. Diba? Isa na doon yung panyo
ni Apostol Pablo. Kung maalala natin sa Gawa chapter 19 kung saan ang panyo niya ay may kapangyarihan. Ang laylayan na kasuotan ni Jesus nung nagpapagaling sa babaeng dumudugo. Diba? Yun daw ang kanilang proof text, pinupuntahan nila. Bakit? So, may relics kami dito, nagbibigay daw to ng may kapangyarihan daw to. Bakit? Kasi nangyari nga dun sa Acts chapter 19, tsaka sa Mark, at tsaka sa Gospels, kung saan, di ba, yung dumudugong babae, hinawakan lang si Lord. Yun daw ang proof text nila. Pero medyo wild na yung iba Sinasabi nila yung underwear daw, yung salawal ni Joseph the Dreamer. Nung hinatak ni Potiphar sa Genesis chapter 39, yun daw ay nakuha ng early church. At yun daw isa sa mga relics na umiikot. Yung abo ni Polycarp, yung lupa sa mga remains sa mga tombstones sa saints, yung koronang tinik ni Jesus. At pinakasikat ay yung bumalot na saplot kay Jesus, the Shroud of Turin. Ito po ay may that early church was looking to these things at ito daw ay may konting kapangyarihan or power. Ang mga sinaunang Kristiyano, yung ito ay sumuporta sa pagsamba sa mga relihiyosong tao, parang inabuso na nila Nagkaroon din ng economic effect sa mga lugar na may religious relics. So, minsan yung mga pilgrimage, may isa dito sa Constantinople o kaya sa Alexandria o kaya sa Nicaea o sa Judea. Maganda yung mga relics dyan, puntahan natin. So, pag nagkakaroon ng economic effect sa lugar, yung mga relics nag-a-attract na mga pilgrims, mga turista, mangangailangan sila ng tirahan, ng pagkain, ng mabibiling mga trinkets, mga souvenir. At ito'y nakapagsimula ng ekonomiya. Kaya naman ito'y naging pinagkukunan ng kita sa lahat ng mga bayan papunta doon sa mga cities. Lumaki na, naging negosyo. Isa sa mga emperors in the Dark Ages, ang pangalan niya si Constantine, hindi sa 4th century to. In the 8th century, habang palala ang nangyayari sa Roma, kasi yung Roman Empire, paliit ng paliit, dumadating na yung mga kaaway niya, ay naglagay ng isang malaking at malawak na pagbabawal sa paggagamit ng mga icons and relics. Lahat yan tinanggal niya. Ngayon, exaggerated naman siya Kasi okay lang naman magkaroon ng mga imahin, di ba? Ako, may imahin ako ng aso ko, hindi ko naman siya wina-worship. Yung iba, may mga, di ba, yung si Charles Spurgeon, meron akong bobblehead, hindi ko naman siya wina-worship. Etong si Constantine V, gumawa siya ng isang pagbabawal sa lahat. Abuso na kayo, sabi niya. Sa lahat ng relics, tsaka sa lahat ng icons noong 754 AD. Pero, para sa maling dahilan. Ang sabi niya, malas daw. Hindi naman tayo naniniwala sa malas at swerte. Pero sana swertein tayo today. Sinisi niya ang mga kasawian ng Imperial Rome, sinisi niya itong paggagamit ng relics, ng images, sa pag-usbong ng Islam at pagbabagsak ng mga lungsod na sinakop ng Rome in the start. Sabi niya, lahat yan na nangyayari, ang masamang palad na nangyayari sa kanila, is because of yung mga relics daw. This caused the church, sabi naman ng church, so yung Roman Emperor, sabi naman ng church, hindi pwede yun. Tawag tayo ng isang council. So after 25 years, tumawag sila ng council, at pagdating na another 15 years, tumawag na naman sila ng council, at every time nagsishift, pwede ang mga icons, bawal ang mga icons. Pwede ang mga icons, bawal ang mga icons. Natapos po ito, from 754 AD, itong kontrobersyang ito, natapos ng year 843 AD. So halos 100 taon, naglalaban ng early church. Dapat ba may images o dapat ba wala? Siyempre, alam naman natin na nangyari, nanalo ang Roman Catholicism at saka Eastern Orthodoxy. Makikita natin may mga images, may mga rebulto, may mga
they pray to the saints and they venerate the icons, which we do not do. Which we do not do. Natapos daw ito sa March 11, 843 AD. And the controversy was called over. Pag-iisipin natin, for 1 century, 100 years, nag-aaway-away kung dapat bang bigyan ng mag-venerate yung saints or magdasal sa mga saints o hindi. Mga kapatid, bakit binabanggit ko po ito? Para daw hindi movie ang intro. Hindi. It is because if we study ang mga verses today, magiging malinaw po sa atin kung sino po tayo at ang mindset po natin. Tayo ay sisidlang lupa. Earthen vessels, jars of clay, sabi ni Kuya JC. Mananalangin ka ba sa isang sisidlang lupa? Lalagay mo ba sa picture na sisidlang lupa or clay pot? Siguro for art purposes, baka. But would you venerate an earthen vessel? Definitely not. And the church, yung dating iglesia, may not have suffered intense religious conflict kung natandaan po lang po nila ang pag-uugali ni Pablo sa 2 Corinto chapter 4, verse 7. Sabi niya, siya ay isang sisidlang lupa. At sana makita po natin ang kahalagahan ng ating pang-aaral na dapat maingat po natin ibinabalik ang pagpupuri at ang venerasyon at ang kaluwalhatian sa Panginoon Hesus. Sa aking palagay, yun ang gusto sabihin ni Pablo. Ngayon, pag sinisimulan po natin ang chapter 4, nagsisimula si Pablo sa isang deklarasyon ng pag-asa. Binibigyan niya ng mas may pag-asa ang sinasabi na, now we have hope. Di ba? So we do not lose hope, sabi sa English. Yung bagong tipan ay may more hope than the Old Testament. At sa panahon dito ay sinasabi, medyo relatively new pa lang ang Ebanghelyo, siyempre 30 years pa lang na nawala na si Christ resurrected 30 years before this. Sinasabi ni Pablo na kahit ganyan ng ito yung sa context ng chapter 4, kahit gano'n nangyari, hindi namin dadagdagan itong pinapasabi sa amin ng Panginoon. Hindi namin dadagdagan o pakikialaman ang salita ng Diyos gaya ng iba, sabi yun sa verse 2 and 3. Ngunit yung iba, hindi nga maniniwala dahil binulag ng Diyos ng sanlibutan ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Hindi nila makita yung liwanag. They could not see the light. Meron pa rin silang veil. Diba? Meron pa rin silang nakatakip sa kanilang mata kung ginagamit po natin ang 2 Korinto. Ngunit ang rason kung bakit hindi nawala ng pag-asa si Pablo at ang mga kasama niya sa pagbubunyag ng Ebanghelyo ay kasi ang Diyos mismo na nasabi dito sa verse 6 na nagbibigay ng liwanag sa kaluwalhatian ng Diyos, God the Creator, He who said, let there be light, is God the Redeemer. Ang Diyos na lumikha ay ang Diyos na manunubos. For God who said, magniningning ang ilaw sa kadiliman, ay siya din ang magbibigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. At yun daw, sabi ni Pablo, ang kanyang confidence, ang kanyang kumpiyansa, and that's where he has hope, pag-asa. Pagkatapos ay susunod na section nito ay nagsasalita tungkol naman sa mensahero. So kung i-frame po natin verses 1 to 6, it was about the glory of God. It was about the hope. May pag-asa. Bakit? Kasi grabe yung aming dinadalang mensahe. Pagdating naman dito, hindi na yung mensahe yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan naman dito ay tungkol sa mensahero, sa ministro, sa ahente na nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. At gusto kong makita natin ang tema for today. Ang tema ay ang lakas ng Diyos sa kahinaan ng mensahero. Paulit-ulit ko sasabihin yan. In English, it is strength in weakness. Lakas ng Diyos, kahinaan ng mensahero. At yun ang tumatakbong tema para sa sermon ngayon. Sabi sa verse 7, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa.
upang ipakita na ang umaapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Strength and weakness. Treasure. Sobrang importante. Earthen vessel. Kayamanan, walang katulad sa simpleng lalagyan. Ang kayamanan muna pag-uusapan natin ay ang kapangyarihan na nagbibigay ng liwanag. What is the treasure? Tinatanong sa akin this morning. Ano yung treasure na yun? Ano yung kayamanan na yun? Yung kayamanan na yun is yung kaalaman ng kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesus Kristo. Kung naunawaan niyo po ang Ebanghelyo, meron po kayo ng kayamanan na yun. Meron po tayong the knowledge of that glory. Ang kayamanang ito na naglilikha, nagbabago, at nagbibigay ng kapangyarihan sa Ebanghelyo. Ngayon, mga kapatid, isipin nyo, ang pinakamasamang tao, nakakilala ninyo na hindi pa Kristiyano. Isipin niyo yun. Huwag kayo tumingin sa katabi. That person, according to the verse, can be brought into God's kingdom because the God who said, "Let there be light," is the same God who will give that revelation to him. Think of the worst person. Yung pinakamasamang tao, pinakakasuklam-suklam na tao, na naniniwala kay Jesus. At meron na siyang relasyon kay Jesus. That person also was converted because of the knowledge of the glory of God. At yun ang pag-asa ni Pablo. Yun lang. By the way, may kanina sinabi ko rin to sa English, kung may isang tao na hindi nakakakita ng kaluwalhatian ng Diyos, sa Diyos anak, at kahit nagbago na po ang buhay niya, para sa mabuti, kung ganyan marahil ay meron siyang hindi tunay na pagbabagong loob, kundi pagbabago lamang ng pag-uugali. It may not be true conversion. It may only be behavior modification. At alam mo mga kapatid, may this be a warning, parating nangyayari po ito. Maaaring siyang makapaghanap ng isang lugar upang maging komportable siya sa isang simbahan, tulad nito, na may isang community na may normal na mga patakaran, tulad nito, at maging masaya sa lugar na iyon. Ngunit kung hindi nauunawaan ng isang tao kung sino si Kristo at hindi po nakikita yung liwanag ng kaluwalhatian sa mukha ni Kristo, baliwala ang pagbabago niya. Wala siya nung verse 7, kayamanan. Wala po siya nun. Wala po siyang kapangyarihan na nagbabago ng isang individual. The only way is through seeing who Christ is. Alam mo, nakikita ko to nung araw, siguro 56 na ako. Today, not today, hindi ko birthday ngayon. Baka magpakain pa ako eh. Nakita ko yung behavior modification. Alam mo, mga kasama ko, it happens all the time. Yung sariling pagbabago ba? Most of my friends, di ba, nung high school, college, after college, medyo nasira yung, medyo nawasak yung mga buhay namin. Yung iba addicted to banned substances. Ngayon, kasama ko, maayos na yung buhay, okay na sila. Ngunit hindi lahat sa kanila ay nakakakilala kay Kristo. Wala sila nung kayamanan na yun. Maraming mga conversion ay para sa kanilang sariling kapakanan. Bale, wala po yun. Hindi ito yung pinag-usapan natin pag-asa ni Pablo. Ang tinutukoy po ni Pablo dito ay yung kapangyarihan na nakakapagbago mula sa loob, from within. Because somebody understands the gospel. Bukod dun, wala na pong nakakapagbigay ng kaligtasan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kasama po sa kapangyarihan ng Diyos ay yung maunawaan po kung sino si Jesus
At ano po ang ginawa niya para sa atin? Kapag yung mga nakikita mong behavior modification ng tao, bumait, umayos yung buhay, minahal yung asawa, nagkaroon ng sasakyan, yung mga naging mabuting tao, pag kinatok mo yung bahay, alam mo, napakabuti. Ngunit wala si Jesus, hindi po yun yung pag-asang pinag-uusapan ni Pablo. That is not the transforming power, transforming treasure na sabi nga dito sa verse 7. At ang kayamanan yon, yung pinag-usapan ni Pablo, ay yung dakilang kapangyarihan na mula sa Diyos na sinasakupan or nakapagpaloob sa sisidlang lupa or palayok na gawa sa putik. So that's not what we're talking about. What we're talking about is the glory of God in that earthen vessel na nakakapagpabago, na may kapangyarihan na nakakapagpabago sa isang tao. Hindi lang sa panlabas, ngunit nauunawaan kung ano ang ginawa ng Diyos. At nauunawaan niya kung sino ang Diyos. At yun ang nagbabago sa kanya. At yun daw ay ang lalagyanan po nun ay isang earthen vessel lang, according to Paul. Diba? Ngunit taglay namin ang kayamanan ito sa mga, hirap sabihin, sisidlang lupa. Sa mga English na nandito, jars of clay or earthen vessels, pwede na kung anong gusto nung gamitin. Sisidlang lupa, sisidlang palayok, pare-parehas lang po ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin ni Pablo, gawa lang sa putik, hindi gaanong mahalaga, marupok, karaniwan. Ang mga palayok sa lupa noon panahon ay mura, pwede mong bilhin. Hindi permanente. Anong sinasabi ni Pablo dito? Ito'y nagpapahiwatig ng kawalan ng halaga. Lack of worth. Kanina umaga sabi ko sa kanilang lahat, you are worthless. Hindi ko pwedeng sabihin sa Tagalog yun, wala kayong kwenta. Wala kayong halaga. Hindi po ako nagsasabi. Nasabi po sa verse 7. Wala po tayong halaga. Pinili ng Diyos na ilagay ang kayamanan ng kanyang presensya sa ganitong paraan lamang. Ito ang disenyo ng Diyos, hindi naman inimbento ni Pablo ito eh. At hindi naman ito yung nagpapakumbaba lang si Pablo, nagpapa-espiritual. Hindi, ano lang ako, earthen vessel lang ako, brother. Parang false humility, di ba? Hindi eh. Hindi ito yung pag-aamin na lang ng tulad ng sinasabi lang, by God's grace lang bro. Hindi po eh. Ito ang ating realidad. Ang mga Kristiyano, tayo po ay hindi kailanman magkakaroon ng kapangyarihan sa ating sarili kung hindi tayo ay sisidlang lupa lamang. Kung saan, or we're just containers, kung saan ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ang kababaang loob ay kinakailangan po natin, kapatid. Kailangan po natin maintindihan upang makapaglingkod po tayo ng maayos. Kung hindi, akala mo napakaganda mong vessel. Hindi po eh. Yan po dapat na mindset po natin, isang biblical na mindset, dapat natin hikayatin. Tandaan nga natin, di ba si John the Baptist, ano sabi niya? Englishin ko na lang. He must increase. I must decrease. Ano nangyari po sa kanya? A few verses later. Pugot ang ulo. Woe is me, for I am lost, sabi ni Isaiah. Si Santiago, sana sabi niya, half-brother ko si Jesus ha. Huwag kayong sa akin ha. Hindi eh. Sa kanyang epistle of James, in the start pa lang, he's a slave of God. Doulos of God. Bakit? Because we understand, naunawaan po nila kung sino po tayo. At lalo na si Pablo. At mayroon isang dahilan, bakit nila ginagawa to? Bakit natin sinasabi to? Bakit pinag-aaralan natin? Dahil may sinasabi sa verse 7 eh. Ano ang rason?
Tingnan niyo yung verse. Upang, ano daw? Ipakita na ang nag-uumapaw ng kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Si Pablo nagsasabi niyan. Paul is speaking of himself in this context, but the truth na sinasabi po niya ay para sa ating lahat. Upang makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Brother JC, kailangan para siyang sisidlang lupa lamang. Upang makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Brother Adam, sa buhay ni, dapat maging sisidlang lupa lang para makita ang kapangyarihan ng Diyos sa atin, sa buhay ni Brother Adam. Kasi ang kahinaan po natin is the grounds kung saan makikita po ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin sa Lumang Tipan, matagal ko na hindi nababasa ang Judges, no? Or ang Hukom, Judges in English, yung story ni Gideon. Kung naaalala po niyo yung story ni Gideon, meron silang kaaway, yung mga Midianites at saka Amalekites. Ang dami na nga nilang kalaban eh. Sabi dito sa Hukom chapter 7 verse 12, di ba, yung mga Midianita at Amalekita, ang mga kaaway niya, sabi niya parang kasing dami kayo ng balang, locusts. Ang mga camelyo nila ay parang buhangin sa dagat na hindi mabilang. Yan ang kaaway ng Israel. So, tinawag ni Lord si Gideon at sabi, awayin niyo sila or mag-ano kayo, kunin niyo yung territory na yun. 32,000 ang Israelite army. Ang sabi ni Lord, teka muna, masyado kayong madami. Teka Lord kasing dami ng locusts ng balang Yung mga kamelyo nila ay parang buhangin na hindi namin mabilang. Oo. Bawasan mo pa. Sige. Sino may ayaw? 22,000 nang ayaw. Natira 10,000. Lord, pwede na ba yan? Sabi ni Gideon. Tinatagalog ko na lang. Sabi niya, hindi pa pwede. Punta kayo dun sa batis. Doon kayo sa ilog. Babawasan pa natin yan. Pagpunta doon sa ilog, sabi ni Lord, lahat ng, sabi niya, isegregate mo. Umiinom sila ng tubig. Lahat ng uminom na nag-kneel, ayaw ni Lord yun. Dapat daw, yung mga umiinom, ay yung hindi sila mag-kneel, kukuha ng tubig na gano'n, at iinumin parang aso. Yun daw ang pinatabi ni Lord. Ang kalaban nila, parang buhangin sa dagat ang mga kamelyo, at kasing dami ng balang. 300 lang sila. Parang exaggerated. Bakit? Bakit? Kasi sinabi sa Hukom chapter 7 verse 2, ito ang usapan nila. Napakarami mong kasama. Parang Tagalog si Lord dito eh. Baka isipan nila na natalo nila ang mga Midianita dahil sa sarili nilang kakayahan at hindi dahil sa akin. The Lord said, you are too many. Baka mali ang isipin ninyo. Baka akala ninyo, gawain niyo yan. Now, meron akong mathematical equation dito. Ang kapangyarihan ng Diyos at ang kahinaan ng tao ay katumbas ng kapangyarihan ng Diyos. So, to make the long story short, natalo ng 300 ang Midianites at Amalekites. Bakit? Para hindi tayo magkamali kung saan nanggagaling ang kapangyarihan. Kung saan nanggagaling ang to show the surpassing power belongs to God and not to us. May tip po ako sa atin. Ang Diyos, ayaw ng Diyos na magkamali tayo sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa iba. Ayaw niya yun. Sabi sa Isaiah chapter 42, ako ang Panginoon, yan ang pangalan ko, hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian, I will not give the glory to another. We have to understand that. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 5, ito naman si Pablo nagsasalita, sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili.
si Kristo Jesus bilang Panginoon. Kami lang ay mga lingkod ninyo sa Korinto dahil kay Kristo. Imagine niyo, may isang misyonaryo, di ba? Nag-share ng good news, bababa sa isang napaka two-door sports car, galwing yung mga yung mga pinto hindi pa ganun yung akyat. Naka-Lamborghini. Yung buhok ay talagang brush up. Hindi pwede ako yun. Brush up. Yung relo, sing mahal ng 2 bahay. May mga bodyguards na Toyota Land Cruiser sa likod, mga 4. At lalapit siya sa isang bata na nasa kalsada, street child lang, at sasabihin niya, Jesus loves you. Pwede naman di ba? Pero ito yung magmumukhang parang political ad lang Even if that earthen vessel analogy pertains to both yung physical appearance at saka yung panloob, kaya po sinasabi natin yung inner humility ng isang tao, yung senaryong binigay ko po na nai-imagine po natin, ay parang mali Kasi yung expectation natin, not only panlabas, ngunit pati yung panloob, is yung messenger ay dapat kakaiba. One might look at it and say, sarili mo naman ang pinopromote mo para kang political ad But we know the Lord can use those things, yes. But parang hindi mo tinatanggal mo yung arena, yung place kung saan yung power of God could be made manifest. Ang esensya ng isang earthen vessel ay para lamang maglaman ng kayamanan ng Diyos. Pag binasa nga natin itong susunod na section, di ba, yung verses 8 to 10, 3 verses at kukunin na natin, even if it's autobiographical ni Paul, ito yung naglalarawan ng karanasan ng isang earthen vessel, isang sisidlang putik. Pansinin muna natin yung mga salita. Uunahan ko na kayo. Yung words na subalit, kung saan makikita natin yung salvation ng Lord. Verse 8, sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinapabayaan. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. JC, alam mo ba ibig sabihin ng inilulugmok? Okay lang yan. Struck down, but not destroyed. Na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Again, running theme, strength in weakness, lakas ng Diyos, kahinaan ng mensahero. Sabi dito sa verse 8, pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Afflicted, but not crushed. Diba? Parang yung binibigyan daw yung pressure, yung earthen vessel, pero hindi pa nakaka-crush. We are squeezed, but not squashed. Sabi dito sa verse 8, sa second part, nililito, subalit hindi nawawalan na pag-asa. Perplexed but not despairing. Parang confused but not confounded. Sabi nga, ang commentary ko, si Kent Hughes, binigay ng 2 tao daw. Nililito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. 2 tao ang pinagkumpara ng aking komentaryo. Si Napoleon at saka si Pablo. Sabi kay Napoleon, Napoleon had magic for victory. Napakagaling niya. But no technique pag natatalo or for defeat. The great general was riding in his beautiful mount, his beautiful horse, in Austerlitz. Pero he became the debilitating, slouching man in retreat nung natalo siya sa Moscow. Wala na siyang pag-asa. Kasi ang pag-asa lang niya sa kanyang sarili. Ngunit si Pablo had a mindset for defeat and weakness. Para kay Pablo, my weakness shows the surpassing power belongs to God. So pag sinabi dito, pinagmamalupitan kami, okay lang. Bakit? Hindi naman kami durog Nililito kami. Hindi naman kami nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami. Verse 9. Subalit, hindi naman kami pinababayaan Persecuted but not forsaken. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. Alala po natin sa Gawa chapter 14 verses 19 and 20, ito yung karanasan ni Pablo. Sabi dito, ngunit dumating doon ang mga Hudyong buhat sa Antiqua at Iconio. At nang mahikayat nila ang maraming tao, hinikayat mga tao, kanilang pinagbabato si Pablo
at kanilang kinaladkad siya sa labas ng lungsod na inaakalang siya'y patay na. Ngunit pinagpag lang ni Pablo yun. Tumayo siya at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, hindi na nagpahinga eh. Umalis siya sa kasama ni Bernabe patungo sa Derbe. Kumbaga sa boxing, knocked down but not knocked out. Hindi nga, kanina umaga ginamit ko rin ito. Hindi naman parang yung isa, di ba si Pablo, na parang nabugbog na. Alam naman natin, Fernando po, lagi nagpapabugbog muna. May palabas ba kayo na nakita kay Fernando pong nauna siyang sumuntok? Never, di ba? Pero hindi po ito ganoon. It wasn't that Paul na bugbog muna, tapos reaching into his inner being, tapos sabi niya, babawi ako. Tatakbo, magte-training, aakyat dun sa hagdanan na matarik na hagdanan, mag-shadow boxing. Di ba? Tapos yung tune of, huwag na kayo magulo, Eye of the Tiger, kanina pa lang umaga. Diyan, di ba? Tapos nag-shadow boxing siyang ganun. Hindi po ganun yun eh. Ito ay ang kahinaan ni Pablo ay ang pagkakataon para sa kapangyarihan ng Diyos. Si Pablo ay nananatiling isang susisidlang lupa dahil ang kanyang kahinaan, yun ay nagpapahintulot sa kapangyarihan ng Diyos na sumikat ng napakaliwanag. Di ba, nakipag-usap si Pablo kay Lord sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Sabi ni Lord sa kanya, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ngayon, marahil iba sa inyo, yung mga nanonood, mga kasama po natin na nasa hospital, mga iba po sa atin, ay gusto ko lang makapag-minister sa inyo. Some aren't doing so well in finances. Yung iba, yung mga relationships. Yung iba sa health. Iba life situations. Hindi naman tayo sinasabi natin yung experiences ni Paul, katulad na, di ba, sukdulan naman yung kanya eh. Pero makikita natin yung kanyang ehemplo, halimbawa. In a similar sense, we might be humbled, afflicted, perplexed, persecuted, struck down. Ano po ang sikreto ni Pablo? Light, momentary affliction. Light, momentary affliction. Yan ang tawag niya sa paghihirap dito sa mundong ito. Para next week to, pero kinuha ko na muna. 2 Corinthians chapter 4, verse 16, sabi niya dito, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang. Yung mindset ng grabe. At hindi naman ganong kabigat. Gaano mabigat? Talaga, munti ka mamatay. Pinagbabato ka. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahantang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hinding-hinding mapapantayan. Yan ang mindset ng isang sisidlang lupa na nanuunawaan kung saan ang disenyo ng Diyos para sa kanyang buhay. Sa pagpapatuloy sa verse 10, sabi nito, na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Sabi niya, experience ni Paul, sabi niya, in the simplest terms, ito sasabihin niya. Yung pagkamatay niya, yung mga lahat ng kahirapan na yon, abandonment, despair, pinagbabato, sa madaling salita, si Pablo ay dinala sa bingit ng kamatayan upang ang pagliligtas mula sa mga kapighatiang ito ay magturo sa pagliligtas ni Kristo. Tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Just like in that vessel, bugbog na bugbog yung vessel, pero si Christ pa rin ang lumalabas. And these saving moments, itong mga pagsasalba sa Kanya, hindi parang yung sinabi ko nga kaninang parang sa Rocky. Hindi victorious moments na parang pwede sa sine. Ito yung parang, my grace is sufficient for you. 2 Corinthians chapter
chapter 12. My grace is sufficient for you. Ang biyaya ay sapat na sa iyo. Sa mundo, sa mata ng iba, sa mata ng mga taga-Elias, hindi victory yun. Buti na lang nangyari. Hindi, sa mata ni Pablo, sa mata natin, these are victories. They were dying at the brink of death. They were at the brink of death. So that the life of Jesus, sa bingit ng kamatayan, ang pagliligtas nila nun ay makikita si Jesus. My grace is sufficient for you. Sabi sa third part po natin dito at malapit na po tayo matapos, inihatid sa kamatayan, ngunit aprobadong tagahatid. Sapagkat habang nabubuhay, kami ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Puro kamatayan, ano? Kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay sa inyo. I want to note very carefully, yung word na kamatayan does not actually mean the final death, the final physical death. Ngunit yung process ng dying, yung kamatayan, sinasabi niya, oh, eto na si kamatayan, malapit na. Hindi yung death mismo. O yung laging may nangyayari sa kanilang masama na parang papunta na sila sa kamatayan. Again, ito yung para i-emphasize yung ating running theme, lakas ng Diyos sa kahinaan ng mensahero. Sabi dito sa verse 11, parang lagi kaming patuloy na nasa proseso ng pagkamatay. Ngunit kahit papano ay nabubuhay pa rin. Parang gano'n na nangyayari. Kahapon pinag-aralan po namin ng Gawa chapter 27 at nakita po natin yung Paul's shipwreck experience o yung pagwasak ng barko. Amazing kung paano ginawa sa kanyang providensya, di ba? Sa kanyang soberanya, lahat ng passenger na kasama niya, 276 yata yun, ay nabuhay. Kasama si Paul. At hindi naman talagang triumphant ang nangyari. Talagang by the skin of their teeth lang silang nabuhay. Ngunit, parang din dito sa tekstong ito, I'm sure, nakita ng mga nagmamasid kay Pablo, si Jesus. Mamamatay ka na lang, di ba? Si Pablo, pero, sinalba dito. May wooden planks. Yung mga hindi marunong lumangoy, binigyan ng wooden planks. Yung mga marunong lumangoy, sige, nauna na, langoy na kayo. Pinag-usapan ko yung Acts chapter 27, kung saan yung shipwreck po, na nasa Malta po sila. So, habang nakikita nila yun, masama na nangyayari, pero parang panalo pa rin si Pablo. Dahil nasa kanya si Jesus. Nasa kanya yung dinedireksyon ni Jesus. And what we're trying to say here is, dito natin, kahit sa kamatayan, kahit sa malapit ka ng mamatay, sa buhay ni Pablo, kita si Jesus. He always had the proverbial back against the wall, but always escaped death. Hindi nga siya, sabi nga sa verse 8 and 9, hindi nadudurog, hindi pinapabayaan, hindi nawawasak, kahit inuusig. Para saan? Para makita ng mga tao ang buhay ni Jesus sa buhay ni Pablo. Sabi sa last verse natin, verse 12, kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa inyo. English, death works in us, but life in you. Ang hirap nito. May nakita akong magandang sana ipakita na natin. Yung 2 Corinthians chapter 4, verse 12. Yun na, tumataas na yun. Sabi dito, ASND ito Maaring mamatay kami dahil sa aming pangangaral. Di ba, pumunta sila Pablo doon sa Corinth. Pero ito naman ang nagdudulot sa inyo ng buhay na walang hanggan. Yan ang pinakamalinaw naman, hindi pinakamagandang translation. Pinakamalinaw na translation kung ano sinasabi po ng verse 12. Kasi if you read verse 12, napakahirap Napakahirap unawain. Diba? Kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa inyo. Ito mas magandang anong ibig sabihin. Maaaring sa ginagawa nila Pablo,
mamatay sila sa kakashare ng gospel, sa kakapangangaral nila. Pero ito naman ang nagdudulot sa inyo, sa mga taga-Korinto, na buhay na walang hanggan. Namatay si Pablo, kumbaga, mamamatay si Pablo para bigyan ng buhay ang mga taga-Korinto. At para sa Apostol Pablo, sulit ang lahat. Sulit ang lahat. Naalala po natin ang Filipos chapter 2 verse 17. Ito yung napag-aralan po namin during yung aming kasama yung mga sa conference, no? Itong isa sa mga verses na inilabas. Sabi dito, oo, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with you all. Ang ginagawa ni Pablo dito, kinukumpara niya ang sarili niya sa isang handog. Malamang wine po ito. At binubuhos po ito sa isang altar kung saan yun po ang wine or drink offering. Ito ay isang Jewish offering sa lumang tipan kung saan makikita sa Numbers chapter 15. Pero ang mas importante po doon, yung kinukompare niya sa sarili niya, yung danger situation, sabi niya, it's just like a drink offering. That could lead to martyrdom. Ay, pwede siya mamatay. Para mag-advance, maging mas spiritual ang mga tao. Kahit itong mga matitigas na ulong taga-Korinto. His life was slowly being poured out like a wine offering. Poured on an altar gives us the perfect paradigm o yung parang yung ehemplo ng Christian life ni Pablo. So pag binabalik po natin ang verse 7, kung saan tayo nagsimula, nakikita natin yung kahalagahan kung saan ang mga sisidlang lupa ay kung ano meron po tayo. Alam po natin, hindi po tayo si Pablo, hindi ko po sinasabi yun. Alam po natin, hindi naman nagpakita sa atin si Jesus at sinabing, ikaw ay magiging instrumento para sa mga hentil at you will suffer for my name. Hindi naman sinasabing ganun. Hindi naman tayo yun. Ngunit, yun din ay siya ang isang ehemplo at yun din ang prinsipyo para sa mga buhay natin kahit hindi ganun ka-engrande. We too hold something in our souls that far outweighs our earthly lives. Kasi si Pablo was willing to die for it. Ganon din. Iisa lang naman ang laman eh. Kung ano nilalaman ng sisidlang lupang si Pablo, ay yun din ang nilalaman ng sisidlang lupang si Pedro. Diba? And because of that treasure na meron po sa atin, yung treasure na yun, again di ba? Sabi ko nga sa inyo, wala tayong halaga. We are worthless. Hindi yung walang kwenta. We are worthless. Ngunit nagkakaroon po tayo ng worth eh. Kasi, grabe yung dinadala natin eh. Grabe yung value na nilalaman kung naano sa atin, kung ginagamit natin yung analogy ni Pablo. Tignan niyo yung sarili ninyo. Minsan, sarili ko, I catch myself na parang, minsan, nandun ako sa isang, let's say, sa LTO, nakapila. Haba, ang dami ko na sinasabing sa loob. Hindi ko sinasabing ano. But in my mind, di ba, hassle naman to, bad trip naman to. Pero pag tinitingnan ko minsan yung tao, naaalala ko itong verse na to, na ako lang ang sisidlang lupang na may very, very precious treasure inside. Sabi nga ng asawa ko, dapat nga, yun yung mag-uudyok sa atin mag-evangelize eh. Pero next week pa yung evangelism eh. Kay Pastor George, ayoko naman kunin yun. Iniisip lang natin yung self-worth. Na okay, kanina ako pa kayo binubugbog, wala tayong halaga, di ba? Ngunit sa totoo lang, may halaga talaga tayo eh. Because this earthen vessel holds something really important. Minsan nakasakay tayo sa jeep na sobrang hassle na nangyayari. Pag tinitignan mo, baka ikaw lang ang may alam kung anong kahalagahan ng earthen vessel, laman ng earthen vessel.
Minsan nasa supermarket ka, na-realize mo that wisdom na meron ka, lampas-lampas lahat sa wisdom ng walang may kakilala sa Diyos. It makes us infinitely wiser than each and every person. This treasure in the earthen vessel. Yung sinasabi, bakit tayo nakafocus sa earthen vessel? Yun yung verses natin for today. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10, nagmamalaki kasi tayo eh. Ngunit siyang nagmamalaki ay magmalaki sa Panginoon. Let the one who boasts, boast in the Lord. May gusto sana akong kantahin, pero okay lang. Alam mo yung kanta ng Gettys, my worth is not in what I own. Mamaya maririnig niyo sa postlude. Two wonders here that I confess, my worth and my unworthiness. My value fixed, my ransom paid at the cross. So sinasabi ni Pablo dito na talagang you're just a normal vessel. Yes, we know that. Pero the Lord died for us eh. And that value is forever going to be important for us. Aside from that, meron ka pang knowledge of the glory of the face of Jesus Christ that we have within us. That is our greatest treasure. That is what we will trust in. My soul is satisfied in Him alone. Sa pagtatapos, balikan po lang natin yung verse 7. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos, hindi mula sa amin. Alam mo, sa pagtatapos, gusto kong maalala niyo yung palarong palayok. Hampas palayok or pukpok palayok. Yung game na yun, parang, nasasabi ko kanina, nakakapagpakaba eh. Bibigyan mo ng isang 7 gulang na bata, isang pamatpat, minsan baseball bat, pipiringan mo or iba-blindfold mo siya. Tapos sabihin mo sa mga ibang bata, dito lang kayo, lapit lang kayo. Tapos yung isa, gumaganon yung bata. Diba? Nakakatakot eh. Sa totoo lang, tapos yung intention ng may nakapiring yung mata, yung naka-blindfold, ay yung kanyang layunin ay tamaan itong palayok na hanging at the end of the rope with all his might. Yung palayok na yun, tanging layunin lang, pansamantala lang, para maglaman ng lahat ng mga goodies na hininda ng ng tatay o nanay nung may birthday. Pero nagiging mas mapanganib itong larong ito. Kasi minsan nilalagyan ng 100 peso bill at 500 peso bill. Pag nilagyan mo ng ganun, lahat ng mga tao sasali na eh. Papasok ng mga yaya, yung mga tita, yung mga tito, yung mga binata, nakita nila, may 500, ano na tayo. Yung mga dating pag-iingat, wala na. Kanya-kanya na. Yung mga batang maliliit, hahawiin na, bahala na kayo. Mamaya na kayo kami muna. Yung mga malalaki, sige lang, paluin mo bata. Di ba? Adults are jockeying for the best position. Tapos tatamaan ng bata. Boom! Ang palayok ay mababasag. Ang mga candy at pera ay makakalat at lahat ay hinahabol ang mga nilalaman kasama ang 100 pesos at saka 500 pesos. Mga kapatid, ito ay isang magandang pagkakatulad para sa ating aralin ngayon. Sabi nga sa akin kanina, sana pag hinampas ka, hindi, sana Bible ang lumabas. Hindi yung pagbebenching ko lang piso lang. Baka walang umagaw sa atin. Ngunit ito ay isang magandang pagkakatulad para sa ating aralin ngayon. Ikaw ang palayok ka lang. Na kung nasira ka, ay maglalabas ka ng kaluwalhatian ng Diyos. Minsan kinakailangan po natin mabasag para mailabas ang kayamanan sa loob ng palayok. Minsan kailangan natin masira. Minsan kailangan natin magpakumbaba. Minsan kailangan ma-humble po tayo eh.
para lumabas yung treasure na yon na sinasabi ni Pablo sa verse 7, na ang kayamanang ito ay nandun lang sa mga sisidlang lupa. Ang equation para sa kapangyarihan ay ang ating kahinaan, ang ating pagkakasira, at ang kapangyarihan ng Diyos ay katumbas ng kapangyarihan ng Diyos. My weakness, my brokenness plus God's power equals God's power. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay dumarating saan? Sabi sa verse 7, sa kahinaan ng bawat Kristiyano. Hindi sa ating lakas, hindi sa ating kadakilaan, kundi sa katotohanan na tayo lang ang palayok. Jesus, crown Him Lord of all. Magagandang paalala, napakatinding mga blessing that we can be struck down but not destroyed. Ngunit para saan po itong mga assurance at pangako ng Diyos? Para po ba itago natin ang kayamanang ito? Para magtago po tayo? Hindi po, kundi para ikalat ang mabuting balita ng may lakas ng loob. To share the gospel without fear, not to hold it and hide it. Ang kakantayin po natin ay gawain pang naiwan. Tayo po ay tumayo at mag-respond. Let's sing. Gawain pang naiwan, hinaharap
mundo'y lalabas, hatid ay pag-asa. Walang ibang nagliligtas, kundi si Kristo lang. May konti po tayo, may marami po tayong paalala. Unang-una ay ang prayer meeting para sa mga GFC members, June 4 at 7:30 ng gabi via Zoom lang po ito. Bibigyan po kayo ng link ng ating admin. Number 2, Tagalog Online Bible Study, June 5, Thursday, via Zoom lang po ito, 8 p.m. Parang ito yung huling Titus, huling aral, di ba? Chapter 3, tama. Session 9. Tapos, may Golden Ladies Bible Study po tayo sa June 6, 1 p.m. Dito po yan para sa mga kababaihan. Friday po. June 7, Women of Grace. So, meron tayong Wednesday, Thursday, Friday. Saturday, Women of Grace, 9 a.m. live at the GFC Center. Footsteps of Faith Working in God's Purpose. Dito po yan. Feel free to invite your female family and friends. Pagkatapos po niyan sa hapon ay may Youth Bible Study also this Saturday. Ang ating taga-kanta ay siya rin ang magtuturo. Made for Friendship, si Brother JC will teach. This will be at 3 p.m. live here at the GFC Center. Please invite your youth, family, and friends. And lastly, sa Sunday next week, save the date na po. Lahat ng mga plano nyo, i-cancel nyo na. Kasi sa Sunday, para sa mga members, may members meeting po tayo. 3:30 p.m. yun. Assembly and right hand of fellowship. Inviting all GFC members to come. At kapag gusto nyo pong magdagdag ng pagkain, kindly coordinate with our admin. Kung hindi naman, kung kwento lang ang dala nyo, walang problema. Number 7, couple seminar. Huling tawag na po sa lahat ng mag-asawa o malapit na ikasal. O kung mayroon kayong mga kaibigan na maaaring interesado, huwag yung gusto nyo maging asawa na hindi nila alam. Huwag nyo muna imbitahin yan. Sumali sa 2 araw na seminar, Marriage, Millstones or Milestones, this June 27 and 28 dito sa GFC. Ngayon po ang huling araw ng pagpaparehisto at pagbabayad. Hindi pa po ako bayad dyan. Kung may katanungan po kayo or concerns, you may inquire at the back. At yung nalimutan ni Ernst retreat sa August 21 to 23, ayan po, next week meron na tayo ibang banner para dyan, patungkol po ito sa contentment. So very important po for our body life and of course, para maalala po natin ang mga gusto ni Lord sa atin. Church camp po ito, and kung may problema pa kayo sa finances, lumapit lang po kayo sa likod at gagawin po natin ang paraan yan. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong salita. Lord, we just trust your word. We trust that kung ano yung nakasulat sa 2 Corinthians chapter 4, the whole chapter, even the whole book of 2 Corinthians ay gagamitin niyo po para sa amin. We want to be more Christ-like. We want to see Paul as the example, ang aming halimbawa, Panginoon Diyos. At syempre, Panginoon Diyos, gusto po namin makapagbigay po ng luwalhati sa inyo. Kanina napakaganda po nung kinanta po namin, yung aming pag-asa, sana ibahagi po namin sa iba. At yun lang po maging pag-asa din ng iba. Bigyan niyo nga kami ng pagkakataon this week na makapag-share ng gospel. Sa lahat po ng aming mga nahihirapan, Lord, yung mga marami po kami pangangailangan, pang pinansyal, pang spiritual, yung mga may sakit, Father, tinataas po namin sa inyo. Nilalagay po sa inyong panganan. Lord, kayo na po bahala. Would you just protect your people, your church, this coming week until we meet each other sa June 1. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost.
Have a blessed Sunday.